Sobra talagang iwas, sobrang takot. At ito naman, pakinggan natin mga kababayan ang say ni attorney ni ex-Justice Carpio. Okay. Makakausap po natin ang dating Associate Justice ng Korte Suprema, si Justice Antonio Carpio. Magandang hapon po, live via Zoom. Good afternoon. Good afternoon to our listeners. Magandang hapon po, Justice. Justice, paano po yung may TRO, no? Although ang binabanggit nila, merong grupo ng mga abogado na hindi naman daw nila kinonsultan or hindi rin alam ni VP Sara, pero pinapa-TRO nila doon sa Korte Suprema itong impeachment proceeding sa Kamara. Ano pong take nyo doon? Well, ang tingin ko, wala silang standing to sue. No? Dahil they're claiming na may it's a fishing expedition. Yung mga subpoena ng Committee on Justice for the SALN, for the other documents, sabi nila fishing expedition raw. At saka because of that, there is a grave abuse of discretion, unconstitutional. Dapat ang mag-raise niyan si VP Sara Duterte herself. Correct. Hindi pwede anybody who is not involved in the case, so the party to the case, will raise it. Hindi pwede yan. So I don't think the court should entertain that petition because walang standing to sue. No? Okay, ang tanong dyan ganito mga kababayan. Siyempre, alam natin walang standing to sue, wala silang karapatan para mag-file ng petition before the Supreme Court dahil nga sabi din kanina, hindi naman sila yung injured party. Now, mga kababayan, ang tanong is, dahil nag-file na ng TRO itong mga wala namang kinalaman, ang gagawin ba ngayon ng partido, ng council ni VP Sara Duterte is they are the one or are they the one going to file a petition before the Supreme Court? Pwede pa ba yun na magdoble? Yun kasi ang katanungan dyan, mga ka-GP Natics, di ba? Wala silang connection And kung ganyan, kahit sino na lang papasok, even if they are not a party to the case. Correct. Sinabi ko na yun nung nakaraan, di ba? Kahit sino na lang. Justice, kung may knowledge ang Duterte camp dito po sa naging hakbang na inina Attorney Torion, hindi ho kaya isa itong, ano ba matatawag dito, parang pangmamasid ng Duterte camp para alamin nila kung ano yung magiging reaksyon, especially ng House of Representatives? Well, posible yan. Of course, klaro naman na may coordination yan. No? Hindi naman gagawin nila to. Correct. Go signal. Oo. Pero, Ma'am the fact Luz is, Burishima. hindi sila Torion party to the case. And they're alleging na may fishing expedition, na therefore grave abuse of discretion. Yung objection na yung claim na fishing expedition, it's only Sara Duterte who can claim that, could invoke that. She is the one who's being held responsible, no? Hindi, not anyone outside of that can go to the Supreme Court. Wala silang standing. So kumbaga parang comedy lang yung ginawa nila. Epal lang, di ba? Mga kababayan, and again, yan ay wrong move. Di ba? Stalemate pa pag nagkataon. Kasi baka kako inaarmasan ng mga Duterte yung kanilang magiging argumento. Oo. Pinaubaya muna nila, o sige Torion, takbo muna kayo ng Supreme Court. Eto gawin niyo. Tingnan natin kung ano magiging reaction ng Kamara. Kasi for sure mag-react yung mga yan Parang testing the water. Oo, pwede rin, di ba? Well, binaliwala naman din ng committee. Sabi ng committee, well, we will continue, no? So they will not stop unless there is a TRO, sabi nila. So, I think there is no basis for issuing a TRO. Hindi naman sila, they're not a party to the case. No? Pero once and for all, Justice Carpio, can we say na hindi talaga ito fishing expedition, kundi ito ay proseso na talagang ginagawa sa pagpapalakas ng kaso bago ito idulog sa hukuman. Tama po ba?
Yeah, because under the rules of the House, the committee can issue, under the rules of impeachment, the committee can issue subpoena. Duces tecum and ad testificandum can go after those records, no? So, and nakalagay naman sa saligang batas, the House shall have the exclusive power to initiate all impeachments. Exclusive nga eh. Hindi pwede mag-intervene eh. Wala naman yung sabi nila na fishing expedition, it violates due process. Hindi naman sila party to the case eh. Hindi naman pwede anyone, any Tom, Dick, and Harry can just go to the Supreme Court even if they're not party to the case and raise the ground of fishing expedition. Correct mga kababayan. Iyan yung madalas kong sinasabi sa mga vlogs ko na kapag ang Supreme Court ay pumayag pagbigyan yung petition na ginawa ng grupo ni Attorney Estrelito Torion, therefore mga kababayan, sa mga susunod na mga pagkakataon, sabi nga ni Justice Carpio, any ano yung sabi niya yung pangalan, Dick and Tom, mga kababayan, pwede nang pumunta doon sa Supreme Court kahit na hindi sila party involved. 'Di ba? Pwede nang makialam. Oh. Wala naman sila, they're not involved in the case eh. Hindi naman sila apektado. Correct. So okay, sila Attorney Torion et al. Wala silang legal personality dito sa issue na ito. Ito yung ngayon ang gagamitin ng mga Duterte. O sige, ako mismo yung maghahain. Ito yung tanong ko kanina mga kababayan, 'di ba? Inunahan ko lang na dahil nga hindi pwede yung kampo nila Torion, ano ang next move ng kampo ni Sara Duterte? Are they the one na magpa-file po before the Supreme Court? They going to file a petition before the Supreme Court, mga kababayan? May katwiran ba yun, Justice? Well, that will be entertained. Pero whether that will prosper is another thing. No? Dahil the House has exclusive power Okay. to initiate all impeachment cases. Exclusive nga eh. At saka the House is under the Constitution is empowered to promulgate its rules of impeachment. And sumusunod lang sila sa rules of impeachment nila. Yun naman talaga, di ba, kanina nga sinabi ko, yun ang sinasabi ng Supreme Court na nagbigay po ng tawag dito mga kababayan, 9 rules or guidelines para sundin ng House of Representatives. And that is exactly what they are doing right now to give a chance, mga kababayan, sa isang respondent para madinig lahat ng aligasyon laban sa kanya na at bigyan din ng pagkakataon itong respondent para sumagot. Kaso nga lang, umiiwas. Justice, paano po kayang mangyayari nito? Kasi syempre, ngayon, medyo naka-holiday mode tayo. Pero sa mga darating na araw, pwede kayang dumulog pa rin itong kampo ni VP Sara na talagang siya na mismo yung Redundant question. ang tanong? Well, okay lang yun. That's right. She can go up and ask for TRO. Yun, may standing yun. Pero whether it will be granted or not is another matter. Correct. Pero habang may ganyang mga Pero mahiya naman ang Supreme Court, mga kababayan, kung i-entertain nila yung kung party na ni VP Sara Duterte or yung mga legal counsel na mag-file ng kanilang complaint, mga kababayan, or magpa-file sila ng petition before the Supreme Court, parang binabastos naman nila yung sarili nila. Because they are the one, mga kababayan, na humiling, 'di ba, ng due process. Tapos ngayon, binibigay yung due process, ayaw. Kapag ang Supreme Court ay binaliktad na naman nila, mga kababayan, masarap na tong masarap pagkukutongan pag nasalubong natin. Pagdulog sa Korte Suprema. Ang Committee on Justice, bagamat sinabi nga nila na sila'y magtutuloy-tuloy ng kanilang mga proseso, is it wise to advise them na talagang, tuloy nyo yan? Kasi yan Of yung course. itinatakda rin naman ng Hanggat saligang walang batas. TRO. Yeah, that is normal. Routine yan. Pag walang TRO, you continue.
Correct. At saka yung ginagawa po ngayong yung manner ng hearing ng Justice Committee, tama lang po ba na inilalapat nila doon sa isang normal na proseso hindi sa impeachment. Halimbawa, kasi lagi na sinasabi, 'di ba, sa panig ng mga prosecutor sa mga normal cases ganito ginagawa. Same lang din yung ginagawa namin dito sa impeachment. Tama po ba, Justice? Yeah, it's like a preliminary investigation. There's nothing wrong with that dahil nasa rules nila yan. At saka they're just determining probable cause. To determine probable cause, normally you just ask for documents from affidavits and counter affidavits lang yan eh. And in this case, authorized naman the VP Sara, the respondent, is allowed to appear. Oo. So she should appear and submit her affidavit. Yung kanyang answer jurisdictional eh. So sabi niya walang jurisdiction. Pag walang jurisdiction, wala siyang isasubmit kahit paano kasi sabi niya walang jurisdiction. So I will not produce any document because wala kayong jurisdiction eh. Today, Well, ang ginagawa naman nila noon na mga kababayan, dahil ganun ang sagot nila, because tingin ko talagang umiiwas sila na sumagot, mga kababayan. Baka kasi pa sa pagsagot nila ay may lumalantad. Kaya ito mga to, as much as possible, ginagawa nila ng paraan para ma-dismiss na agad. Para nang sa ganun, hindi nila kailangang sumagot, di ba? extent ba, Justice, na nagsusumpina na ng mga dokumento at ng mga personality to appear? Well, andyan na, nagsampina na. So it's a matter of time na makomply yun. Pero syempre kasi sa ordinaryong sa mata ng kasi dito nga binubutasan ng Duterte camp di ba? Na sinasabi nila na ay bakit tingnan niyo wala pala kang ebidensya eh. Paano natin hindi. siya Sa ganyan talaga yan. You just allege ultimate yung complaint, yung third complaint, over 1,000 pages yun. Ang daming naka-annex doon. So hindi totoo na walang ebidensya. Naka-attach doon lahat ng mga affidavits. Maliwanag yun eh. Kasama siya doon sa proseso ng case build-up. Kasi alam nyo nangyayari ngayon, mga ka-GPnatics, pinapalabas ng mga kampo ni BP Sara Duterte. Di ba sabi nila there's no ultimate facts na mini-mention, mga ka-GPnatics. Parang lumalabas ngayon na tong kampo ni BP Sara Duterte ay nagbubububuhan. I'm pertaining to those person legal counsel ni BP Sara Duterte na alam naman natin mga premyadong abogado at doon sa tinatawag na ultimate facts, hindi po natin kailangan ng evidentiary 'di ba? Ng evidentiary facts. Mga kababayan, kailangan lang natin yung ultimate facts. Kumbaga mga kababayan, mayroon lang ditong kailangan makikita na kung saan titingnan dito, mga ka-GPnatics, meron bang prima facie evidence na ikaw ay magkukonclude ka kagad na kapag nakita mo to, ay there's a possibility na ginawa ito ng respondent. Ganon. Prima facie is an impression, mga kababayan. Meron kang impression na talagang ginawa ito ng respondent. Iisa-isahin mo Iisa-isahin mo kung ano yung mga meron ka at kung ano yung mga kinakailangan mo pa para kapag ito'y umakyat na sa hukuman at sa kasong ito ay sa Senado, kompleto na. Ganun po dapat yung maging pagtingin, Justice? Hindi, complete yung kanilang nakalagay na doon kung sino yung may affidavits na sila, nakalista na yung mga dokumento na kailangan nila. Isasampina na lang yon. Oo. Yun ang tama, mga kababayan, kasi hindi pa hawak yun ng Committee on Justice so far. So naka-annex lang yun, para mabuo yung annex na yun, isasampina, mga ka-GPnatics. Yun ang kailangan, kasi alam naman natin, kapag walang impeachment, hindi mo naman makukuha yung mga dokumento na yun eh. Diba? Lalong-lalo na sa bank secrecy, lalong-lalo na sa SALN, mga kababayan. Sa SALN ngayon, pwede mong buksan siya,
Pero kailangan mo pa rin ipasabpina yun at kailangan may pagdinig gaya po ng sinasabing kagaya ng impeachment. 万物皆可驯服。 Okay. So, Para maging matibay lalo. Oo. Kasi nga rin po, isa pa yung punto na yung paggamit ng mini trial. Talaga po ba merong dapat maging maingat ang Justice Committee doon sa paggamit ng mini trial? Well, kahit na anong tawagin mo, whatever term you call it, ang mag-govern dyan, ano ang ginagawa nila ngayon? They're just following the rules. Pero hindi po kaya makita ng Supreme Court na, o nga, mini trial itong ginagawa nyo, dapat Okay. Senado gagawin ito. Well, mini trial, ano ba talagang ginagawa nila? Mini trial ba? Hindi naman eh. Oo. They're just following the rules. Alam niyo, yung paulit-ulit yung mini trial na yan, ginamit yan ni Luistro, mga kababayan, para ipaliwanag doon sa mga non-lawyers na mga viewers, di ba? Mga ka-GPnatics, kumbaga parang ito ay parang tinatawag na akin to a preliminary investigation. Mga kababayan, ganun lang kasimple yun. Hindi naman ito ginamit during the hearing of the impeachment of Sara Duterte doon sa Committee on Justice. Hindi naman doon ginamit yun eh. And again, sabi ni Justice Carpio, kahit na anong tawagin nila dyan, ang magmamatter dito, mga ka-GPnatics, yung ginagawa ng Justice Committee. Are they following rules? Are they following the guidelines that has been given, mga kababayan, by the Supreme Court? Ha? Yun ang katanungan dyan. Kasi kung hindi, then wag na natin ituloy. Pero kung yes, mga kababayan, wala tayong dapat ikatakot. Walang dapat ikatakot ang Justice Committee. Unless meron ng TRO, 'di ba? Temporary restraining order para hindi magpatuloy ang House of Representatives sa kanilang pag-iimbestiga dito sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. Yun lang yun eh. Masyado lang nilang pinapalakihan. Masyado lang nilang kino-question. True technicalities lang naman ang gagawin ng mga to dahil takot na takot talaga sila eh. Di ba, Tokis? Alam natin na may iniiwasan. Kasi kung walang iniiwasan, again, lagi nating sasabihin, mga kababayan, it's better for her to answer all the allegation, mga kababayan, nang sa ganun matapos na. Well, in fact, kapag nasagot niya ng tama, nasagot niya na walang problema ito, babango pa yung pangalan ni BP Sara Duterte and magkakaroon siya ng assurance na siya pa ang mananalo sa 2028. Pero dahil nakita natin na pilit umiiwas, pilit na tumatakas, may tinatago talaga ang gaga. 'Di ba? Oh. Yun lang yun. Right? So ayan mga kababayan, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po ang ating live streaming at magkikita-kita po muli tayo sa mga susunod na mga live stream at mga uploads natin. Thank you so much sa inyong lahat mga kababayan. Mag-ingat po kayo. Toki, shoutout sa iyo ha. Thank you for coming. Mini trial or hindi, dapat pa din sumagot si Sara kasi part yan ng due process na hiningi niya. Correct. Yan yung hiningi nila. 'Di ba? Nung una. Oh. Dahil hindi raw sila binigbigyan ng due process na ngayon pinagbibigyan na maliwanag, binibigay na sa iyo lahat ng pagkakataon, 9 guidelines, yan ang sinusunod ng Committee on Justice, pero wala pa rin. Takas pa rin ng takas. Bye-bye guys! Love you all. Thank you. Ma'am Jen Ramos. Sa lahat ng mga silent viewers dyan, thank you sa lahat ng mga hindi pa nagla-like. Mag-like na po kayo mga